Hello guys, ito po si Admin Rich. Meron po tayong papanoorin ngayon isang video at ating kokomentuhan. Panoorin po muna natin ang video at pagkatapos ay ating komentuhan. Eto po. Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Yan. So mga kaibigan, bakit natin ito sinishare? Kasi guys, ito po ay mahalaga para ma-inform po natin ang ating mga kababayan kung ano na po ang nagagawa ng ating administrasyon, Marcos administration, na ang mga programa po ng ating pamahalaan tungkol po sa pagbibigay ng kalidad na hanap buhay ay epektibo, no? So mga kaibigan, anong sabi dito? Nakapagtala po ng 3.8% unemployment rate. Ito po ay napakababa since 2005, mga kaibigan. So, ngayon lamang po tayo nagkaroon ng ganitong napakababang unemployment rate, mga kaibigan, no? Since 2005. So, makikita natin dito, mga kaibigan, na talagang significantly ay bumaba na po ang unemployment rate ng ating bansa. At sabi nga dito, mga kaibigan, no, tinataya na nasa 1.63 million na lamang ang mga Filipino na walang trabaho. So, napakalaki po ng binaba, mga kaibigan, no? So, kung titingnan natin, marami pa ring mga challenges, pero syempre, hindi naman yan magagawa overnight, di ba? Pero, ang Pangulo po natin, ang administrasyon po ay tinitiyak na tuloy-tuloy po ito, no? At marami pong mga measures na ginagawa ang ating pamahalaan para talagang tuloy-tuloy po ang pag-improve ng kalidad ng pamumuhay ng ating mga kababayan. In fact, mga kaibigan, no, isa sa mga ginagawa ng administration ng Marcos administration ay ang pagbibigay ng mga trainings, no? Ito ay tungkol sa edukasyon, mga kaibigan, mga trainings katulad ng mga trainings na ginagawa sa TESDA, yan yung mga vocational courses, mga kaibigan, mga skills, no? So, pinapalawig po ito, mga kaibigan, para yung mga tao na hindi naman nakatapos, no? Hindi naman nakatapos ng college or yung iba kahit high school graduate ay makakakuha po ng kanilang mga skills at ng mga certificates, mga kaibigan, no? Na para magamit po nila ito sa pagtatrabaho, pag-a-apply ng trabaho. At meron din po, mga kaibigan, na inclusive work arrangements, mga kaibigan, no? Dito po sa inclusive work arrangement, sa pagkakaalam ko dito, tinatanggal dito yung mga restrictions, mga kaibigan, no? Halimbawa, eto, age limit, no? May restrictions. Or, di rin naman kaya, o eto, dapat puro babae lang dito. Or, dito puro lalaki lang pwedeng i-hire. So, tinatanggal po yun. Tsaka, yung mga discrimination na rin na dapat pleasing personality, no? So, isa yan, mga kaibigan, no? Kasi, syempre, kapag mag-a-apply ka, tapos nakalagay pleasing personality, tapos alam mo na, so wala na. Parang out ka na kaagad. Parang doon pa lang, na-restrict ka na kaagad. So, hindi ka pwedeng tanggapin dahil hindi naman ganun ka-pleasing ang iyong personality ito. So, yan yung mga kaibigan, no, na tinatanggal dito yung mga work restrictions. So, yan po yan, guys. So, mas maganda po yan kasi ibig sabihin, wala po siyang discrimination. Kahit anong age mo,
basta capable ka pa magtrabaho. Guys, ganyan din po sa ibang bansa, di ba? Wala naman silang, ay hanggang ano lang, hanggang 60 lang, o hanggang 45 years old lang. Wala naman silang ganyan eh. Basta capable ka pang magtrabaho. Yung mind at yung physical, no? Basta capable ka pa, tanggap ka. At tanggalin na rin yung mga gender, no? Ito, hindi pwede yung yung babae, ito, hindi pwedeng lalaki. So, wala na, no? At wala na rin yung pleasing personality lang. Wala na rin yung, kailangan maganda lang dito, maganda lang. Or wala na rin yung, kailangan matangkad lang. 5'6" ang height, no? So, yan mga kaibigan, tinatanggal na po yan, mga kababayan. Kaya, mas marami pong makakapasok ng trabaho. And action funds ng OFW. Yan. So, ito po mga kaibigan ay yung mga OFW na umuwi dito sa Pilipinas na pag-uwi nila wala silang trabaho. So, dito mga kaibigan ay nabibigyan sila ng tulong ng gobyerno para maitawid nila ang kanilang pamumuhay sa pamagitan ng pondo na ito mga kaibigan para makapagpatayo ng maliit na negosyo or suportahan yung kanilang negosyo or kung ano man yung kanilang papasukin para magkaroon sila ng mas maayos na kita para suporta sa kanilang pamilya. So, napakarami pong ginagawa ng gobyerno mga kaibigan para talagang magtuloy-tuloy ito. At katulad na lang mga kaibigan ng mga investments na dumarating dito sa ating bansa. Mga kaibigan, isa pa yan, no? Yung mga investments po, yung mga investors po na pumupunta dito, nagpapatayo ng mga factories, nagpapatayo ng kung anong mga establishments. Yan mga kaibigan, no? Isa po yan sa nakapagdagdag po ng kalidad na trabaho para sa ating mga mamamayan. At isa po ako mga guys, no, sa makakapag-witness niya na dito po sa amin, mga kaibigan, sa lugar po namin ay yun nga, meron dito mga tinatayo na factories, no, dito sa lugar namin. At and nga mga kaibigan, marami pong mga kababayan natin na nakakapagtrabaho. So, tuloy-tuloy lang po atin pong suportahan itong inisyatiba ng gobyerno. At instead po na tayo ay bumatikos ng bumatikos, bakit hindi na lang tayo tumulong para mapaunlad natin ang ating bayan? Kasi unang-una sa lahat, yung pagbatikos natin, wala namang maayos na, wala namang benepisyo yan sa mga Filipino eh. Yung pagbatikos po, kung constructive criticism, maganda. Pero kung yung pagbatikos na ginagawa ng mga kalaban sa gobyerno ng ating Pangulo na below the belt na talagang malinformation, na talagang kitang-kita mo na paninirang puri lang. Mga kaibigan, wala pong magandang idudulot yan. So instead na gawin nyo yan, bakit hindi na lang kayo tumulong sa pamahalaan na i-build ang isang bagong Pilipinas? Instead na kayo ay bumatikos below the belt, bakit hindi na lang kayo tumulong sa mga information na pagpapalaganap ng information na dapat na malaman ng ating mga kababayan? At kung meron din lang kayong resources, tumulong kayo sa gobyerno para yung ating mga kababayan ay matulungan sila sa pagkakaroon ng isang kalidad na trabaho. Diba? Kaysa ginagawa nyo na wala kayong aim kundi pabagsakin ang ating gobyerno, na wala namang hinahangad ang Pangulo natin kundi pagandahin at dalhin tayo sa isang bagong Pilipinas, di ba? So mga kababayan, yan po napaka-successful po ng ginagawa ng ating Pangulo ngayon para po talagang maparami ang mga trabaho, no? So, isa po ito sa napakalaking ebidensya na ang Marcos administration ay talagang nasa tamang daan po tayo at maayos po na nagagawa ng administrasyong Marcos ang kanilang trabaho. Tingnan nyo 3.8%. Since 2005, mga kaibigan, hindi po ito naabot, no? So, 3.8% po. So, ibig sabihin, mula noong 2005, mga kaibigan, ngayon lang po ulit tayo nagkaroon ng ganitong kababa na unemployment rate. Yan po mga kaibigan, tandaan po ninyo, magmula noong 2005, mga kaibigan, ngayon lang po tayo muli nagkaroon ng ganitong kababa na unemployment rate. So, ibig sabihin, 3.8% na lamang po ang mga Pilipino na hindi
pa employed. So, napakalaking achievements po ito para sa Marcos administration. Maraming pong salamat at para po sa ating mga kababayan, pakishare po ang ating video para malaman din po ng maraming mga Filipino. No? So, Admin Rich po ito, palagi nagsasabing fight fake news, expose the truth, Admin Rich po, commentarista. Bye-bye and God bless us all.